Hello everyone! So welcome back to my YouTube channel. So including Clavillas, and this is my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga panibagong videos ko. So again, thank you so much po guys sa mga subscribers ko, sa mga viewers ko, sa mga followers ko, sa mga sharers ko, sa mga nagko-comments guys. Thank you so much sa inyong lahat guys. As in, sobrang thank you sa inyong lahat guys. Kasi kung wala kayo, hindi din ako gumagawa ng mga videos na ganito. So, thank you so much guys sa suporta ninyo. So, ayun lang guys. So, dumadami na tayo. So, for today's video guys, itong video na to is para to sa mga minors na gustong maging Shopee affiliate. So, alam naman natin guys na yung mga minors is less than 17 years old. Ganon. So, pag 18 is legal age na sila, hindi na sila tinatawag na minors. So, meron kasi ako guys nakitang comment na sinabi niya na yung anak niya is minor and meron siyang commission. So, doon ko naisip na sabi ko, oo, may mga minors talaga na may mga commissions pero hindi nila nakuha yung commissions nila and nasasayang lang yung effort nila kasi hindi nila alam kung paano kukunin since wala silang valid ID pa, hindi pa nila alam kung anong gagawin. Kasi guys, kailangan ng valid ID and may bank account ka kapag sa mga ganitong platform. So, andito ako guys para explain and tulungan kayo sa mga minors dyan na gustong maging Shopee affiliate. So, unang-una guys, pag Shopee affiliate kayo, dapat matatag ang loob nyo and consistent kayo kasi hindi siya guys isang beses lang. Na pag gusto nyo mag-post, then the other day, wala na. So, please, maging consistent kayo. And kung minors ka ngayon nanonood sa akin, kung pa-like, share, and subscribe muna sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa naman nagsusubscribe, mag-subscribe ka na muna. So, ayun na nga. So, unang-unang gagawin ninyo guys is, magpaalam kayo sa parents nyo na, gusto ko maging Shopee affiliate, explain niyo kung bakit. Sabihin niyo may extra income sa Shopee affiliate. So, kung ayaw niyo ng extra income, ako gusto ko. Sabihin niyo sa magulang niyo. Just kidding. Just kidding. Kidding aside, ganon. So, ang pangalawa naman guys is, tanungin niyo yung parents niyo. Tanungin niyo sila na, sino sa inyo yung may dalawang valid ID or may isang valid ID na kung saan pwede kong gamitin sa Shopee affiliate. Ayun. So, pangatlo naman, kung sakali na yung parents mo is meron namang Shopee na application na nag-order sa Shopee, si mama or si papa mo nag-order sa Shopee, ayan, tanungin mo sila kung sino yung parang palagi nag-order, ganon. So, ganito yung magiging strategy guys na gagawin nyo. Kung minors kayo guys, kausapin nyo yung parents ninyo na kayo na yung gagamit nung Shopee account niya para maging Shopee affiliate kayo or makuha nyo yung commissions nyo kung gusto nyo maging Shopee affiliate program. Bakit? Kasi, alam nyo naman yung mga parents nyo guys is meron silang valid ID na kung saan doon pasok na kaagad guys kapag gagawa ng bank account and doon guys sa payment and tax information guys na valid ID kasi kailangan yon. So, okay na. So, for example, si papa mo is, or si mama mo na lang, kasi baka bihira naman si papa mo mag-order. So, for example, si mama mo is nag-order sa Shopee. So, ikaw na anak, sasabihin mo, pwedeng ako na lang gumamit ng Shopee account mo, maging affiliate ako. So, pag pumayag naman si mama mo, then okay. Kung may valid ID siya na dalawa, then okay. Then, tanongin mo si mama mo, yung address mo ba? Tapos, yung address mo ba, same doon sa ID mo na nakalagay dyan, yung national ID mo, pwede na yon. Or kaya may ibang ID pa si mama mo na parehas yung name, birthday, and address. Yung address dapat parehas doon sa Shopee account. So, kung parehas at swak na swak, then okay tayo doon, walang problema. So, kapag okay na doon and nag-check ka doon sa mga sinabi ko, may valid ID si mama mo na dalawa, parehas yung name, birthday, tapos yung address same doon sa Shopee, then okay. So, dito na tayo. So, kapag okay na, hindi pa affiliate yung parents mo, ang gagawin mo is mag-affiliate ka. I-sign up mo as an affiliate si mama mo gamit yung Shopee account. So, sa mga hindi pa affiliate dyan guys, i-click mo yung link na nandito sa description link kasi yung mga nag-affiliate under my link guys, after nilang mag-sign up is affiliate na sila kaagad. So, less than 15 minutes. Less than 15 minutes na approve na sila kasi kung sa iba, 21 to 30 days. Pero depende ata. Pero kasi sa akin, less than 15 minutes affiliate na sila or after pa lang nilang mag-sign up. So, i-click nyo na lang guys dyan sa description link ha. Again, sa mga interested na maging Shopee affiliate, i-click nyo na lang guys dito sa description link yung affiliate link ko para maging affiliate kayo. So, once nakapag-affiliate na kayo guys, okay na, nakapag-affiliate na si mama mo,
doon sa affiliate na yon, be, hindi ikaw or yung hindi sa'yo yung ilalagay mo ha. Information ni mama mo yung ilalagay mo. Tandaan mo si mama mo yung isa sign up mo, hindi ikaw kasi minor ka, si mama mo. Parang si mama mo yung way para maging affiliate ka and makuha mo yung commissions mo. Okay tayo doon. So kapag 'di ba affiliate link nandiyan sa description, magsa-sign up ka, ang isa-sign up mo na information is kay mama mo. Okay, then after nyan, pangalan ni mama mo, basta lahat ng information na nandyan. Meron ako guys tutorial nyan dito sa aking YouTube channel. Tingnan nyo na lang para di kayo magkamali. Okay, then after nyan, pag affiliate na kayo guys, pwede na kayong mag-share ng mga videos, mga commissions, ayun. Pero kung gusto niyo guys na maayos kaagad yung payment and tax information ninyo, ito naman yung gagawin nyo. Unang-una, bebe, excuse me po, yan, unang-una, kapag affiliate na si mama mo, nakapangalan na kay mama mo yung affiliate, then yung sa Shopee na connect na niya. Na-connect mo na kasi ikaw yung gumawa. Ikaw si mama mo lang yung daan. So kapag na-connect mo na siya, ang gagawin mo naman is gumawa ka unang-una ng Cbank account. So mag-install ka bebe ng Cbank account or mag-install kayo ng Cbank account, okay? Kasi yan yung gagamitin nyo. Primary yan. Mamaya malalaman nyo kung bakit pinapa-install ko kayo ng Cbank account. So pag nag-install na kayo guys ng Cbank account, unang-una dyan na lalabas is kailangan ng valid ID. So humingi ka ng valid ID kay mama mo, tapos yung information na ilalagay dyan is kay mama mo din ha, hindi sa'yo. Yung information na ilalagay mo sa Cbank account is kay mama mo. Tapos yung number na hinihingi dyan, kung active pa yung number na hinihingi dyan, yung ibigay mo is yung number doon sa Shopee. Yung SIM na ginamit mo doon sa Shopee kung active pa. Okay? Kasi mas okay yun. Kasi maganda na lahat match. Okay guys? Then kapag okay na, may valid ID na si mama mo, maglagay ka din ng picture ng mama mo ha, hindi picture mo. So, yung information sa Cbank account na valid ID, mga information, pangalan niya, birthday, kung ano-ano pa, address, kung ano-ano pa, kay mama mo lahat yan. Tapos, kailangan maglagay ka dyan ng picture ni mama mo or yung parang selfie ni mama mo na parang patunay na sa kanya yon. Then, after nyan, parang mag-wait ka lang ng 24 hours. Pag wait mo ng 24 hours, approve na si mami mo nyan or si mama mo nyan. Then, after nyan is okay na. So, saka mo na lang din ayusin yung payment mo kapag na-approve ka na sa Cbank. Pero usually, 1 day approve na yan. Then, halimbawa, kinabukasan na-approve ka na. Pagkatapos mo yan kinabukasan, pumunta ka na sa payment and tax information. Again, sa payment and tax information, ang mag-fill up niyan or yung information na i-fill up mo dyan is yung kay mama mo. Hindi sa'yo, kasi si mama mo. So, ang i-fill up mo dyan na information is kay mama mo, pangalan niya, yung address niya, lahat-lahat kay mama mo yan, okay? Tapos doon sa valid ID kay mama mo din, dapat parehas yung name, birthday, and address, yan, dalawang valid ID. Pero kung sakali na si mama mo is, meron lang isang valid ID which is national ID, pwedeng isuggest mo kay mama mo na mag police clearance na lang. Sa police clearance, madali mo lang makukuha yun kasi parehas yung name, age, name, address, and birthday. Yun, madali lang naman yun. Then, yun na lang din yung isubmit mo. Then, may sunod na part pa yan, which is yung Cbank. Kaya, pinagawa ko na yung Cbank para hindi ka na pabalik-balik. I-attach mo lang doon, halimbawa, Cbank name, bank name, Cbank, tapos, ang ilalagay mo sa Cbank branch is open online. So, may YouTube tutorial naman ako nyan dito, guys, ng payment settings and tax information sa aking YouTube channel. Tingnan nyo na lang din para hindi kayo magkamali yung sa pag-set up. Tapos, after noon, di ba nag-screenshot ka? Mag-screenshot ka ng Cbank mo or Cbank pala ni mama mo kasi siya nag-fill up. Cbank ni mama mo na may nakalagay na screenshot na may picture ni mama mo, tapos yung ID number, and parang, basta yung parang nakikita yung Cbank na proof, ilalagay mo yun doon, isasubmit mo. Then, isang tip ko pa, once nag-submit na kayo, ang gagawin nyo naman po is, hintayin ninyo. Huwag kayong mag-edit, edit, submit. Kasi lalo din talaga yan matatagalan. Kasi may mga iba, pag halimbawa 5 days hindi pa na-approve, i-edit na naman nila. So, iwasan nyo yun ha. Iwasan nyo yun. Then, after nyan, hintayin nyo na lang. Hintayin nyo na lang na ma-approve kayo sa payment and tax information. Pero habang naghihintay kayo, ang gagawin niyo is mag-post ng kayo ng mag-post ng mga videos sa sa Shopee Reels. Dito din kumikita din ako sa Shopee Reels is huwag kayong magpapakita na lang, lalo na't mga minors kayo. Ang gagawin nyo na lang is mag-video na lang kayo ng product na nakatutok doon, then pwede na yon. Tapos,
isang tip pa, may mga iba kasi guys nagkakaroon ng violation sa Shopee Reels. Huwag po kayong gagamit ng watermark, sound na galing sa labas. Kahit po yung sound ninyo, meron dyan guys nakalagay na sound. Yung sound, ang gagawin ninyo is, ima-minus nyo na lang yung sound. Tapos yung original sound i-minus ninyo, tapos yung mismong sound sa shop yung ilagay ninyo. Then ayun na, mag-add na kayo ng mga products. So may video din ako niyan dito kung paano kayo mag-add sa Shopee Reels. So lahat ng mga videos naman sa Shopee Affiliate is nandito na lang naman din sa YouTube channel ko. Tingnan nyo na lang para di kayo magkamali, okay? Then mga free samples meron din. So ayun lang naman guys, yun lang naman yung mga susundin ninyo na kailangan ninyong gawin. So yung parents ninyo yung magiging way para ma-approve kayo sa payment settings, tax information, and sa bank account. Kasi kailangan talaga guys ng valid ID para lang maano talaga kayo sa Shopee Affiliate. Okay? So magpa-help kayo sa parents ninyo. Wala naman mawawala doon. Then after nyan guys, is hintayin nyo na lang na ma-approve kayo. So dalawa yan dapat ha. Tax information at may 10% na nakalagay na deduction, parang ganon. Then yung payment settings na approve na talaga kayo. Then ayun guys. So, sana natulungan ko kayo dito sa video na to. So, again, sundin nyo lang guys yung step by step. So, may mga video tutorial naman ako dito sa aking YouTube channel. Panoorin nyo na lang guys para hindi kayo magkamali. So, sa mga gusto naman guys ng Shopee Affiliate with complete guide, lahat-lahat na. So, pwede din yun guys maging base ng mga minors or basta yung mga gusto guys na magkaroon ng guide sa step by step kung paano kikita, paano mag-fill up ng payment and tax information, lahat-lahat na, paano magkaroon ng live stream, lahat-lahat na guys. Kung gusto niyo ilalagay ko sa description link yung Shopee Affiliate with complete guide para hindi na din kayo mahirapan. So, ayun lang guys. So, sana natulungan ko kayo. Again, I am Claudine Clavillas and this is my YouTube channel. Thank you so much guys for watching. So, pa-like, share, and subscribe din ako ng aking YouTube channel. Yun lang guys. Bye! Good night!